kaya't kailanman ay hindi mo ako matatakasan, sapagkat saan ka man sumuling magtago o pumaroon, ako pa rin iyong aabutan. Kaya mga mahal ko, sinong makatatago at makapaglilihim sa isip at damdamin, sa laman ng damdamin at kaisipan ng nilalang? At sinong makapagtatago sa binabalangkas niya at nilalayon? Wala kahit na sino, sapagkat patungo ka pa lamang, pabalik na ang Ama sa dakong tutunguhan mo. Sapagkat kung kilala mo siya, ang balangkas mo'y batid niya, ang gagawin mo'y batid na, at ang nilalayon mo, tarok na tarok niya. Kaya kung ikaw ay nagpapahalaga at minamahal mo siya, ang balangkas mo bilang katauhay, di mo tutuparin. Ang tutup din mo, ang layunin niya sa iyo upang ikay maging tuwirang anak niya. O mga mahal ko, kay sarap mabuhay. Sa ganang sikonstansya'y di may luluwal ito. Sa ganang sikonstansya'y di matuturan sa inyo. Sa ganang di nyo nakikita, subalit nangungusap sa inyo. Kaya iniluwal, marapat nyong mapakinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, kapag may multo sa inyong tahanan, ano ang pangpaalis? Insenso? Ganun po ba, insenso? Paano kung nadurog na lahat ang insenso at di pa umaalis? Anong gagawin? Po? Ano po ang pinaka dapat at marapat para mawala ang multo sa inyong tahanan? Alam niyo po, kaya lamang nananahan ang multo sa isang tahanan kapag ang mga nakatira ay multo rin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ang Kristo ang nasa tahanan, walang multo. Buhay po ba ang Diyos? Paano mapapalis ang dyablo sa tahanan? Sino ang dapat manahan para lumayo si dyablo? Kung dyablo rin ang nakatira, sadyang maglalaban-laban sila. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, kailan matatanto ng tao ang kalooban ng Ama? Sadya pong may mga duwende, tiyanak, may engkanto, may engkantada, may kapre, may tikbalang, lahat na yan mayroon sa lupa. Ang tanong ng Kristo, kung isinilang ka ba na nandyan si tiyanak at nandyan si duwende, buong panahon naroon siya? Mga minamahal ko, kaya nga't ibinaba ang Espiritu Santo para ang katotohanan ng mailuwal sa inyo at ang di pawang katotohanan ay maparam na. Kaya lamang paano mananaig ang katotohanan kung gusto ng tao ay sanlibutan? Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ang daming pinagtitibay ng tao. Ang daming pinagtitibay. Bakit kaya hindi ipagtibay ang malalim na pananalig at pananampalataya? Naku, nagtitibay eka ako.
na ako eka ay ganito at ganyan. Subalit, tingnan mo yung pagtitibay niyang sinabi. Mayroon kang ibigay sa kanya ng halimbawa at pagsubok na hindi niya alam. Tingnan mo kung yung katibayan niyang sinasabing pagtitibay na yon ay maganda pa. Mga mahal ko, pagharian kayo ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, totoo po yaong sa isang tahanan, halimbawa, ayos yung pagpapatindig baga, may tamang direksyon, may tamang paglalagay ng pintuan, may tamang paglalagay ng haligi, may tamang paglalagay ng hagdanan, may tamang paglalagay ng mga bintana. Sapagkat sa Biblia man po, naririyan yan. Kahit napakalit lang ng tahanan mo. Eh, ang tatanong naman, Apo Kunjing, paano kung wala kami sa tamang direksyon? Eh, pwede po bang lahat ay nasa silangan? May paraan din dyan. Kilalanin mo ang Ama. Ibibigay siya iyo ang marapat. Tuturuan ka ng dapat. Papaging dapatin kang maging ganap at magiging tuwiran kang galak. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Ay, salamat Eka. Umulan na. Diyos ko at Panginoon ko, makapag-aani na kami. Gaano kasigurado na naman. Halimbawa, ang ulan ay para sa pag-ani. Pag naman bumaha, sasabihin, ay Diyos ko po, Eka, buti pang di na umulan. Yung pala, Eka, ay babaha naman. Kaya sabi ng Ama, mga anak ko, wala pa akong ginawang nasiyahan kayong todo-todo maliban ang mga grasyang pagkaloob ko sa inyo. Siyang ikinasisiyan nyo. Kalikasang gawa ko, hinahatulan nyo. Kalikasang gawa ko, pinagagalitan nyo. Kalikasang gawa ko, di matanto nyo. Ang matanto nyo pa kaya ay ang aking nasa at gusto sa inyo. Kung ang kalikas ay di nyo maunawaan, ako pa kaya ang inyong maunawaan. Mga mahal ko, nawa po, makaunawa kayo sa lahat ng nagaganap. Pinakita lamang ng Ama kapag gusto niya na buong ilang buwan ay mainit, magagawa niya. Pinakita lamang ng Ama na kapag dakang gusto niyang umulan, mapapaulan niya. Pinakikita lamang niyang kapag gusto kanyang pag-anihin, mag-aani ka. Pinakita lamang niya kapag gusto niyang pasikatin ang araw, mapapasikat niya. Pinakikita lamang niya na kapag gusto kang buhayin ay mabubuhay ka. Nakikita ba ito ng tao o ang nakikita yung lahat ng hindi niya gusto at lahat ng di mabuting nagaganap sa kanya? O tao, pinakita lamang ng Ama, sa kabila man ng tag-init may tag-ulan. Pinakikita rin niya sa kabila ng tag-ulan may tag-araw, sapagkat ang ulan at araw ay napagsisikat, napagdaratal, nabibigay kapag ginugusto niyang ihalay. Buhay po ba ang Diyos? Iyalay ng buong katapatan, ng buong pagmamahal. Iyalay ng walang tanong-tanong at walang pasubali. Nagtatanong ba ang tao, Panginoon, kailan mo ba pasisikatin ang araw? At pagdakay, tinugon ka ba? Sinabi ba sa iyong, anak, bukas pasisikatin ko na araw? Panginoon, kailan kaya uulan? Tinugon ka ba? Anak, bukas pauulanin ko na. Wala. Walang kasagutan sa inyong mga katanungan. Subalit ang maliwanag lamang itutura ng Ama, kung tuwirang nagtitiwalang buhay na buhay siya, walang silbi, mga mahal ko,
Kahit ng araw ang siyang naririyan, kahit ang ulan ang siyang naririyan, pantay lamang na kayo'y mabubuhay ng payapa at marangal. Buhay po ba ang Diyos? Lamang. Hindi maunawaan ng tao ang lahat sapagkat maraming takot, maraming kinatatakutan at maraming alalahanin ang tao. Subalit kung umuulan